Sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang isang pagkakamali ay maaring maging mitya ng katapusan. Ngayong ang puso ni Don Francis ay nakasalalay sa mga kamay ni DJ. Ang lalaking minsan na nagkamali ngunit ngayon ay handang isakripisyong lahat para sa redempsyon. Sa loob ng operating room, hindi lamang ang buhay ng isang matandang nakataya, kung hindi ang pagkakataon ni DJ na bawiin ng tiwalang matagal niya ng winasak. Ngunit sa paglabas niya, sa silid ng pag-asa, isang mapait na katotohanan ang sasalubong sa kanya. Ang pag-ibig na nais niyang bawiin ay hindi basta-bastang maibabalik ng isang tagumpay lamang. Handa na bang maghintay si DJ sa pintuan ng kapatawaran ni Christine o mananatili na lamang silang magkaibigan sa gitna ng mga anak na nagbubuklod sa kanila? Ang kabanatang ito ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta pagkuha. Ito ay ang paghihintay at pagrerespeto. Simulan na natin. Douglas POV. Code Red. Code Red. Incoming patient. Cardiac arrest risk. Sigaw ng nurse habang binubuksan ng emergency bay. Sumalubong ang liwanag ng ER sa amin habang tinutulak ko ang stretcher. Si Don Francis, half conscious, nanginginig at sobrang baba na ng BP. Kitang-kita ko sa ECG. His heart is failing. Pagdating namin sa loob, sinalubong na kami ng ilang doktor na naghihintay sa amin na agad tinawagan ni Claude kanina. Nakagloves na sila at handa na. Step back, Dr. Bentacourt. We'll take it from here. Matigas sa sabi ng lalaki sa harap ko, konsultant ng ospital na ito. I know him. It's the left anterior descending. We need immediate bypass or balloon angioplasty now, I commanded. We are not authorizing you to touch the patient. Gate din niya. You're not a licensed cardiothoracic surgeon. Not anymore. Damn it, hindi nitong panahon ng debate. Hindi itong oras para questionin niyo ako about my license. Singhal ko. Gigil na gigil. His vitals are crashing. Lumingon ako kay Claude. Nakakarating lang. Kasamang ina niyang si Doña Patricia. Diretsong tingin sa akin ni Claude. Doubted din. Tama siya, DJ. Wala kang lisensya. Paalala ni Claude. He's unstable, sabi ko kaagad. I need to operate now. Gate ko kasabay ng pagkuyom ng mga kamao ko. You're not allowed to touch a patient, Mr. Bentacourt. Putol ng consultant. Protocol requires a license. Active surgeon. Don't talk to me about protocol. Sumigaw ako. Halos pumutok ang ugat ko sa leeg, sa inis. You don't have any order. Cardiac surgeon on duty. We call Dr. Montifalco. He's on vacation. Sigaw ko dahil alam kong nasa bakasyon ang buong pamilya nito sa Italy. You want to wait for his connecting flight? Or do we save this man's life? Damn it! Puno ng hamon ng tinig ko dahil sa frustration. Nagkatingin na ng mga doktor at tumingin sila kay Claude kung ano magiging desisyon nito. Wala nang oras, Bentacourt. Knows his heart best. My father trusted him. You're a neurosurgeon, Dr. Velasco, not a cardiac expert. You can't override hospital protocol at alam mong kaso nitong si Bentacourt. We can't put your father in risk. Balik ng konsultant. Tumango siya. Claude, I know but this time, I will trust him again. Nakausap ko na rin si Sander at sasagutin niya si Bentacourt. Matigas ang tono ni Claude. And I'm telling you, if Douglas John Bentacourt is the only surgeon who can do this, then he will. Napalingon ako sa likod at nandun si Doña Patricia. Ang palad na sa dibdib. Nangingilid ang luha habang nakasandal sa dibdib ni Maria. Do it, Ania. I trust him. Mas kilala niya ang puso ng asawa ko, higit sa sino man. Siya ang doktor ni Francis. But ma'am, tangkapan ng isa. I said, do it, mariin ang boses ng Donya. Kung hindi niyo ako pakikinggan, isasampa ko to sa board ng ospital. I will hold all of you accountable if my husband dies. Tahimik, mga ilang segundo ng tensyon. Bumaling si Claude sa akin, lumapit siya, humarap ng direkta sa mga mata ko. This is it, DJ. One mistake and I swear. I nodded. I'll save your father. Isang nurse ang sumigaw mula sa loob. BP's dropping fast. We're losing him. Scrub me in. I want a full team. Get me a perfusionist. Circulate stat. Prep for open heart. Sigaw ko sa nurse. Tinignan ko si Claude habang nagsisimula na ako maglakad papasok ng OR. Ramdam ko yung bigat ng tiwala at banta sa isang tingin niya. Ito na yun, wala nang atrasan.
Nakaayos na ang surgical gown ko, face shield lifted, habang tinitinan ko ang pamilyar na ilaw ng operating room. Ilang taon na rin simula nang huli akong humawak ng pusong umaaray at ngayon nasa harap kong pagkakataong ito. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng sarili kong puso. Napahawak ako sa sarili kong dibdib. Bumalik sa akin ang isang alaala. I was born with a heart defect, congenital heart disease. Isa raw ako sa may pinaka-critical na kaso noon ayon kay Dad, Dexter. At doon ako nangakong paglaki ko, ako ay magiging taong magliligtas ng puso ng iba. One day, I'll be the one holding the scalpel. I'll be the one saving lives. And this time, I'm not just saving a life. I'm fulfilling a promise I made as a baby who fought to live. Hindi lang ito tungkol sa operasyon at pagliligtas ng buhay. It's about proving myself again. Sa sarili ko, sa lahat ng mga nagduda, sa lahat ng mga nanood lang habang bumagsak ako noon. Gusto kong may mapatunayan ulit. Gusto kong bawiin lahat ng nawala. Sa isang pagkakataon nito. DJ, tawag ni Claude, pinigilan ng pagsara ng OR doors. Lumapit siya sa akin, diretsong tingin. Hindi galit, pero puno ng pag-asa. Pinagkakatiwala ko sa kamay mo ang buhay ng ama ko. Anya, I don't care about the license, about the scandal, about the past. Just don't fail me this time. Tumango ako, dahan-dahan, ngumiti ng konti, yung tipong pigil na pigil. Hindi arugante, hindi rin desperado. Matatag lang at may respeto. I won't fail him. Sagot ko, I won't fail you. This is not about proving I'm still the best surgeon. This is about giving him the life he still deserves. Lumingon siya saglit saka tumango pabalik. Then the OR doors finally shut. Pero bago ko tuluyang makapasok, bumukas ulit ang emergency hall. Mabilis lang. Paglingon ko si Christine kasama si JP, magkahawak kamay. Parang may kumurot sa dibdib ko, yung tipong hindi mo kayang ipakita pero ramdam mo sa loob. She looked at me but not long enough to explain anything. Yung mga matang parang may gustong sabihin pero pinili na lang na manahimik. Maybe guilt, maybe nothing. Tumingin ako sa kamay nilang magkahawak at sa mga sandaling yun. Oo, nagsiselos ako, sobra. Pero hindi itong oras para magdrama. May pusong kailangang iligtas. Pumasok ko ng tuluyan sa loob ng OR, diretso sa operating table pero bago ko maisarang pinto, isang tinigang sumigaw mula sa koridor. Wait, I'm coming in! Si Krista, nakasuot ng kompletong gear, bit-bit ang professionalism at tapang. I'll assist, let's save Lolo's life. Tumango ako. For once naramdaman kong hindi ako mag-isa. May mga taong naniniwala pa rin sa akin. Kahit isa, kahit dalawa. Huminga ako ng malalim, bumaling sa team. Let's cut, let's open, let's fight. And then nagsimulang pinakamatinding labang ngayong gabi. 11:36 p.m. sa loob ng operating room. Scalpel, mahigpit ang hawak ko. Walang panginginig at walang alinlangan. Buo ang loob ko na magtatagumpay ako. Tumango ang nurse at inabot yon. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng monitor ang maririnig. Tumutunog kada pintig ng puso ni Don Francis. Nasa kamay ko ang susunod na hakbang. Lahat ng mata nakatuon sa akin. May kinakabahan, nag-aalinlangan at may nagtitiwala. Incision done, mahinang sabi ko. Walang sumagot, tahimik ang team. Ramdam ko ang tensyon sa ere. Parang bawat isa, inaasa sa kamay ko ng lahat. Retractor, pinasok kong tool, inangat ang mga layer ng balat. Dahan-dahang sinusundan ng muscle group, walang sayang na galaw. Lahat may rhythm. Nakakapanibago at parang matagal na akong hindi humawak ng buhay sa ganitong paraan. Tumulo ang pawis sa sentido ko kahit na malamig ang buong OR. Ang dami kong iniisip pero isa lang ang nangingibabaw. Huwag siyang mamatay. Clamp, forceps, more suction please. Nakatingin ako sa puso ni Don Francis. Nangihina pero lumalaban. Just like mine once did. Doc, heart rate dropping, sabi ng anesthesiologist. Tumaas ang bleeding, doctor, dagdag ng isa. Hindi ako tumingin sa kanila, hindi rin ako sumagot, hindi rin ako natakot. Instead, sinundan ko lang ang training ko, ang instinct ko bilang isang cardiothoracic surgeon. Nakikinig ako sa bawat pintig, sa bawat tinga, sa bawat warning ng katawan sa harap ko. Tumawag kayo ng backup units ng dugo, bilisan nyo. Naramdaman kong lumapit si Krista sa gilid ko. Doc, you got this. Just tell me what you need. Hold this artery. Compress gently. Sinunod niya kaagad. Eksakto ang lakas ng loob na yon. Sapat para mas lalo kong tumutok.
Hanga ako sa professionalism ni Bea. Hindi man lang siya natataranta kahit lolo niya ang inoperahan namin. Next, I made the incision to the aorta. Huminga ako, isang malalim na hininga. Okay, we're going in. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi lang ito basta operasyon lang. Ito ang buhay na ipinagkatiwala sa akin ng pamilya. Ito ang second chance ni binigay ni Claude sa akin. Kahit labag sa protocol, ito ang pangarap ng batang may peklat sa dibdib na minsan tinawag na palpak at na minsang nagkamali. And now, this is a redemption. Para sa sarili ko na hindi pa huli para itama ang lahat at ng mga pagkakamali. Connect the graph. Watch for arrhythmia. Natahimik ang paligid. Wala nang salita at wala nang alinlangan. Kami lang ni Don Francis ang magkausap ngayon. Akong bahala sa puso niyang gustong sumuko at hindi ko siya bibiguin. 1:03 a.m. Isang maling galaw at isang maling desisyon, pwedeng ikamatay ng pasyente. Pero ngayon, wala akong pwedeng ipagkamali. Huminga ako ng malalim sa likod ng mask habang nakatitig sa nakabukas na dibdib ni Don Francis. Ang tibok ng puso niya irregular. Mahina, parang anytime bibigay. Pero hindi siya pwedeng bibigay. Hindi ako papayag. Vitals, tanong ko. BP's dropping, 80/40 and still going down. Clump the leak. Utos ko habang inabot ang forceps. Suction, now! Ramdam kong bigat ng bawat segundo. Lahat ng mata sa loob ng operating room nakatutok sa akin. Isang pagkakamali lang, pwedeng mamatay ang ama ni Claude, ang lolo ni Tin. Ang taong tumanggap sa akin kahit na may batik na ang pangalan ko. Ang kaisa-isang taong kakampi ko. Naniniwala sa akin sa kabila ng mga pagkakamali ko. Hindi ako papayag na siya pang magiging dahilan ng muling pagkatalo ko. Not now, not never. Doc Beltacourt, sigaw ng anesthesiologist. She's crashing flatline in 3, 2. Hold the fib, sigaw ko. Wag muna, tumigil ang lahat, parang na-freeze ang mundo. Pati yung tunog ng monitor parang naglaho. Nakatitig ako sa puso ni Don Francis. Walang pintig, wala ring galaw, pero hindi pa tapos. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi kami pwedeng sumuko. Start pacing. Now, plump tighter. Steady on suction. I need focus here. Biglang bumalik ang tunog. Sinus rhythm returning. Sigaw ng nurse. BP stabilizing. Nagkatinginan kami ni Bea. Ramdam kong ginhawang unti-unting bumabalot sa dibdib ko habang tinatahi ko ang huling layer. Vital stable, sabi ng anesthesiologist. Heart rhythm normal, dagdag niya sabi. Tumigil ang kamay ko sa huling tahi. Lumingon ako saglit sa paligid. Tahimik at parang lahat naghihintay ng huling salita. Operations done. Mahina kong sabi. Sabay-sabay silang bumuntong hininga at parang lahat nabunutan ng tinik. Hinubad ko ang gloves ko, tinanggal ang face shield at napatingala sandali. Sa sarili kong isip, I was born with a broken heart but today, I saved one. I took a deep breath and released hard. Napasuklay ako sa buhok ko gamit ang mga daliri ko. Pwede na ako huminga ng maluwag. Parang lahat ng bigat ng bitbit ko kanina ay napakawala sa isang malalim na buntong hininga. Hindi lang ako, pati na lahat ng mga tao dito sa OR. Yung tensyon na kanina'y parang sinasakal kaming lahat. Ngayon parang sabay-sabay kaming nabunutan ng tinik. Tahimik ang loob ng OR, pero ramdam ang emosyon. Isa-isang lumapit sa akin ng mga staff. May mga ngiti, may mga nakatingin na parang hindi makapaniwala. Tinapik ako ng ilan. May bumati rin ng, "Good job, Doc." Napalunok ako. Hindi dahil sa pagod pero dahil sa relief. Then, si Kristang huling lumapit. "Congratulations," she said softly, halatang galing sa puso. "And thank you for saving my grandfather's life." Napatingin ako sa kanya. Her voice cracked a little and her eyes glistened. I just nodded, short and sincere. "She's a fighter," I said. "Just like you." She smiled. "You should go. Tell them the good news. I'll follow." Tumango ako kahit na medyo mabigat pa rin ang pakaramdam ko. Tinanggal ko ang gown ko at face mask. Mabilis na inayos ang sarili bago lumabas ng OR. Paglabas ko pa lang sa OR, bumungad na sa akin ang pamilya ni Don Francis. Lahat sila nakatayo, tahimik at nag-aabang. Si Claude nakasandal sa wall, si Doña Patricia nakaupo pero hindi mapakali. Katabi ang anak na si Pauline na minsan ko lang nakikita. Nagkatinginan agad kami. "Kumusta?" agad na tanong ni Claude at diretso at walang paligoy-ligoy. "Successful ang operation," sagot ko, diretso din. "Stable si Don Francis. He's safe."
Parang may sumabog na emosyon sa hallway. Si Claude hindi napigilang yakapin ako, mahigpit. Thank you, DJ. Thank you, sobra. Bulong niya sabay tapik sa likod ko. Parang biglang nawala yung pagiging doktor niya at street niya at naging anak na lang ang isang anak na natakot mawala ng ama. Sumunod si Doña Patricia. Hindi siya nagsalita agad pero sa yakap niya, ramdam kong pasasalamat. You brought him back to us, bulong niya. Salamat, iho. Humakbang ako konti. Hinanap ko siya, si Tin, ang kasiyahan niyang pinakahinahangad ko sa lahat. Nandun siya, nakaupo sa tabi ni Mommy Maria, nakayakap sa babae pero hindi man lang siya tumingin sa akin. Wala, ni isang sulyap, ramdam kong malamig na kurot sa dibdib. Pero hindi ako pwedeng magpadala. This moment, hindi para sa selos, hindi para sa pain. I made a vow. At dito muna ako magfo-focus. Lumabas si Krista mula sa OR at ang ibang staff at agad na napalingon sa kanilang lahat. Parang biglang naibang ihip ng hangin, parang nag-shift ang focus at doon ko nakitang pagkakataon. Tahimik akong tumalikod, umiwas. Naglakad pa alis hanggang sa makalabas ako sa isang bahagi ng ospital na madilim, tahimik at malayo sa lahat. Sa balcony, humugot ako ng hangin. Malalim, mabigat, and for the first time in a long while, I let myself breathe. Really breathe. I look up at the sky. It was still dark but calm. And I couldn't believe it. I did it. Sa kabila ng lahat ng duda, ng takot, ng pagkukulang ko noon, I save a life. I save him. Isa lang ang gusto ko sana sa tagumpay na to, ang makasama si Christine. Siguro mas masarap ang tagumpay kung ang kamay niyang hawak ko, kung may mga mata akong tititigan na may tuwa, hindi laging may luhang pinipigil. Kung kasama ko sana siya. Pero alam kong imposibleng mangyari yon. Hindi pa niya ako kayang patawarin at baka hindi niya pa kayanin kailanman. Napapikit ako, hinayaan kong hangin na salubungin ng mukha ko. Parang gusto kong tangay na lang dito at lahat ng sakit. But then I heard it, a voice. Familiar, soft, fragile. DJ, parang humitong oras sa paligid. Agad ako napalingon. And it felt like everything around me just blurred. There she was, standing a few feet away, the woman who held my heart since day one. Parang hindi ako makahinga sa pagkakatitig lang sa kanya. She looked nervous. Parang gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung paano uumpisahan. Bubuka ang bibig niya, then she closed it again. Her fingers fidgeted at ako, I couldn't move. I couldn't speak. Our eyes met and suddenly everything just fell away. Walang sakit, walang tao, walang ingay. Just me, just her, just the silence between us. She was transfixed. I was mesmerized. Gusto kong tawirin ang pagitan namin. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit para maramdaman niyang hindi ko na siya pakakawalan. Hundreds of emotions ran through me. Guilt, longing, hope, fear, pero napako lang sa kinatatayuan ko. Until she cleared her throat and finally nagsalita. Calm and direct. Pero halatang kinakailangan niyang buuin na muna sa isip niya ang mga salitang yon. Thank you, she said, her voice a little shaky. For saving my Lolo Francis. Napatingin siya sa sahig sandali bago muling tinignan ng mga mata ko. He's everything to me. Alam mo yan? I just nodded habang pilit kong kinakalmang sarili ko. I managed to smile. Faintly, then I spoke. Ginawa ko yun dahil doktor ako at yun ang sinumpaan kong tungkulin. Napatingin siya sa akin, parang biglang natuyuan ng lalamunan. Pero hindi pa ako tapos. At ginawa ko yun dahil sa'yo. Hinayaan ko marinig niyang lahat ng bitbit kong tinig, lahat ng ibig sabihin nito. Dahil gusto kong patunayan sa'yo at sa pamilya mo na kahit isang beses lang, kaya kong itama ang mali. Kaya kong maging taong pwede mong pagkatiwalaan ulit. Tumingin siya sa akin, matagal at sa likod ng mata niyang punong-puno ng alaala at luha, may liwanag ako na silayan. Hope or maybe the start of forgiveness. Pero hindi ko kailangang madaliin ang lahat. Makita ko lang ulit siyang humarap sa akin, hindi bilang galit kundi bilang Christina, minahal ko. That's enough to breathe again. That's enough for now. Hindi na siya sumagot. Tumango lang si Christine then slowly turned her back on me. Akma na siyang hakbang palayo. No, I can't let her go. My heart wouldn't let me. My soul wouldn't let her go. Sa isang iglap, tinawid kong pagitan naming dalawa at niyakap ko siya mula sa likod.
Mahigpit, parang doon lang ako makakahinga. Parang kung bibitawan ko pa siya ngayon, mawawala na siya sa akin habang buhay. Hindi siya pumalag, hindi rin siya nagpumiglas. Naramdaman ko na parang hinayaan niya, parang di naman niya ang init ng yakap ko. Ang tibok ng puso kong para lang sa kanya. I love you, I whispered shakily. Christine Maris, mahal na mahal kita. Please, give me one more chance. Just one, I'll prove everything. Kaya ko, gagawin ko. Isang napakabigat na buntong hiningang pinakawala ni Tin bago nagsalita. Magkaibigan na muna, DJ. Yun pa lang ang kaya kong ibigay ngayon. I stilled. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. I felt crushed, helpless, and hopeless. Friends, ayoko ng kaibigan lang. Hindi ko kaya. Iniharap ko siya sa akin, raised her face to me, and I saw it. Yung takot, yung pagod, yung sugat na iniwan ko. Hindi pa siya handa. Hindi pa kaya ng puso niya. Please, I beg. Ayoko ng kaibigan lang. Hindi ganun yung nararamdaman ko sa'yo. I want more than that. Tinitigan niya ako. Nasa mga mata niya ang pakiusap na intindihin ko siya. Don't rush me, Douglas. Kung mahal mo ko, respetuhin mong desisyon ko. Hindi mo pwedeng takbuhan lahat ng pagkakamali mo sa isang sorry lang. I need time to heal. I need space. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. And about the kids, let's set up a co-parenting arrangement. For now. At napagtanto ko, they deserve a father and I want you to be a part of their lives. Pero hanggang doon na muna ang kaya ko. Masakit ang marinig ko, masakit sobra. Halos hindi ko matanggap pero tumango pa rin ako. Because loving her means giving her what she needs, not what I want. Okay, pero sandaling friendship lang. I whispered, even my heart is crying. Friends and co-parents, if this is the only way to be near you, if this is the only way to earn your forgiveness, I'll take it kahit ang hirap. Tumingin siya sa akin, matagal and for a moment, just one quiet second, she smiled. Mahina pero bukal sa puso totoo. And that was enough to give me hope. That maybe someday, she'll turn back to me again, not as a friend, but as the woman who once loved me with everything she had. Ramdam niyo ba ang bigat na kabanatang ito? Hindi lang ito tungkol sa isang matagumpay na operasyon sa loob ng ospital. Ito ay tungkol sa operasyon ng puso at damdamin. Nakita natin ang pagbabago ni DJ mula sa pagiging mapusok at padalos-dalos. Natuto siyang maging mapagpasensya. Ipinakita niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi pagpilit sa sarili, kundi ang pagrespeto sa proseso ng pagpapatawad ng taong nasaktan. At kay Christine, napakatapang ng kanyang desisyon. Hindi madaling magpatawad at mas lalong hindi madaling magbukas muli ng puso matapos ang lahat ng mga luhang dumanak. Ang pagpili niya sa co-parenting at friendship bilang unang hakbang ay isang aral para sa atin. Ang paghilom ay hindi minamadali. Minsan, kailangan dumaan sa maliit na pintuan bago makarating sa malawak na daan ng pagkakasundo. Ang aral na mapupulot natin ngayong gabi ay ito, ang pagpapakumbaba ay hindi pagbaba ng dignidad, kundi pagpapakita ng tunay na karakter. Sa pagtanggap ni DJ sa limitasyon na binigay ni Christine, unti-unti niyang pinapatunayan na nagbago na siya. Hindi niya winasak ang bintana para makapasok, kumatok siya ng mahinahon at naghihintay na pagbuksan. Sa tingin niyo ba, magtatagal ang friendship nila o susubukin ulit ito ng tadhana sa mga susunod na kabanata? At si Don Francis, ngayong ligtas na siya, ano kaya magiging papel niya sa pagbuong muli ng pamilyang ito? Pakaabangan ang susunod nating kabanata.